ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Sugbo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V. Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Gov. Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon,
ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging kontraktor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro